ng panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako po si Fea Calizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, sa Risk and Reduction Management Officer tumanggap ng Rescue Emergency Kit sa pagsisimula ng National Disaster Consciousness Month. Oriental Mindoro patuloy na tinutulungan ng mga ahensya ng pamahalaang nasyonal. Penalty para sa mga pasaway sa Tree Ordinance, ipapataw. Biniray Festival, tumawag pansin sa pag-boom ng turismo. Search for Gintong Kabataan, bukas na. At tampok po namin sa edisyong ito ang galing ng isang kabataang Mindoreño. Sa detalye ng ating mga sumisikat na balita, bagamat mapalad na hindi natatamaan ng kalamidad ang Oriental Mindoro kumpara sa mga ibang lalawigan at lungsod na tinamaan nito, hindi kampante ang pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. at sinisikap nito na maarmasan ang kahandaan ng ating mga kababayan sakaling magkaroon ng mga krisis na sitwasyon. Sa katunayan, buo ang kanyang naging suporta sa gawain na nagbibigay hudyat sa pagsisimula ng National Disaster Consciousness Month sa buong buwan ng Hulyo. Narito ang sumisikat na balita ni Randy Digma. Hindi pwedeng naghahanda lang o nagpaplano. Kailangan ding maging matalino, nagkakaintindihan at hindi nalilito. Ito ang binigyan diin ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa kanyang mensahe bilang paalaala sa iba't ibang grupo ng volunteers sa lalawigan na nakiisa sa kick-off activity hinggil sa pagsimula ng pagdiriwang ng National Disaster Consciousness Month o NDCM sa Kapitolyo noong Hulyo 1. Sa gawain natin yan, hindi pwedeng naghahanda lang tayo. Hindi pwedeng nagkakaisa lang tayo. Kailangan tatlong bagay. Kailangan maging matalino tayo. Kailangan nagkakaintindihan tayo at kailangan hindi po tayo malilito. Ano ibig sabihin? Pag sinabi kailangan maging matalino tayo, may mga kwento akong ibibigay sa inyo. Kailangan maging matalino tayo katulad ng dalawang mag-ama na habang naglalakad, ang sabi nung tatay, anak, kung papipiliin ka ng babae, alin ang pipiliin mo? Yung magandang-maganda na wala namang pera o yung hindi kagandahan pero ang dami namang pera? Ang sabi ng anak, ay tatay, doon na ako sa maganda at display ko pa. Ang sabi ng tatay, naku anak, diyan ka mamamatay sa katangahan mong yan. Sabi ng anak, o sige nga tatay, ikaw, naglalakad ka sa kalsada, nakakita ka ng 1,000 at saka nakakita ka ng 500, alin ang pupulutin mo? Ang sabi ng tatay, abay siyempre yung 1,000. Naku tatay, diyan ka rin mamamatay sa katangahan mong yan. Ay bakit naman ika? Aba, ay pwede mo naman pulutin sabay. Ay bakit naman kailangan 1,000 lang ang pupulutin mo? Matalino. Tatandaan niyo yan ha. Kailangan nagkakaintindihan tayo. Abay no isang araw lang, diyan sa Provincial Hospital, may nagsuntukang 2 pasyente. Di inawat ng mga gwardya, bakit kayo nagsuntukan? Bakit kayo sinapak ho ako niyan eh. Sabi nung ba't mo naman sinapak? Talagang kulang pa ho yan. Talagang sasapakin ko pa ng todo yan. Kita nyo, worried na worried ako. Nagpapagamot ako ng itong aking HIV. Worried na worried ko ako sa resulta. Akalain nyo sabihin sa akin, think positive. Paano nga naman magkakaintindihan, di ba? Pangatlo, kailangan hindi nalilito. Ito, kwento naman ang nalilito. Meron isang baseball player, habang naglalakad, pagdating niya ro sa nakakita siya na may commotion. Lakad siya, diretso. Pagdating doon, nakita niya, kaya pala nagkakagulo, may isang bata mahuhulog dyan sa balcony. At tama-tama, habang pagtingin niya ganyan, ay nako, nahulog na kasi bata. Habol siya, ilayo niya, di takbo ng todo. Nako, nung hindi na niya maaabot, ang ginawa, yung slide na baseball, yung sa base, sabay hawak nung tsempo-tsempo, bago mahulog yung bata,
bago nahulog yung bata, salon-salon niya, huli. Eh di palakpakan lahat ng tao. Ayun, disgrasya, nalito, naiba to sa first base yung bata. Kaya mga kasama, tatlong bagay lang yan. Kailangan tayo ay maging matalino, kailangan tayo ay nagkakaintindihan, at kailangan hindi tayo nalilito. So, okay na ba yung kahandaan natin? Sigurado ba tayo? So, isa pang, hindi na kwento ito. Isa na lang payo. Kailangan dagdagan natin ng dasal. Alam nyo, nung naging governor tayo, magmula noon, hindi pa tayo tinatamaan ng disaster. Kaya, palagay ko, mas pinakamaganda yon kaysa sa paghahanda, yung pagdadasal. Nakatuon ngayong taon ang pagdiriwang ng NDCM sa temang kahandaan at kaligtasan ng pamayanan, pundasyon ng kaunlaran, na may layuning mas mapatas pa ang antas ng kaalaman hinggil sa kahandaan upang hindi man mapigilan ay mabawasan ang epekto ng kalamidad sakaling tumama ito sa lalawigan. Sa okasyon, pinasalamatan at kinilala ni PDRRMO Rowena Sanz ang mga nakiisa sa mahalagang gawain na anyay patuloy na nagtatrabaho bilang pagtalima sa kanilang mandato. Maraming salamat po sa mga LGUs na malalayo, malalapit, nandito tayong lahat. At tunay nga po na tuwing magsasama-sama tayo, doon lumalago ang ating organisasyon, doon nagde-develop ang ating mga kakayahan. Hayaan po natin sa mga ganitong pagkakataon ay atin pong i-share sa bawat isa kung anong meron ng iba't ibang organisasyon at iba't ibang LGUs na nandito. Para po makamit pa rin natin yung pinagkasunduan natin ng Oriental Mindoro DRRM Summit na tayo po ay sabay-sabay nauunlad at lalago. Kaugnay nito, sa formal na pagbubukas ng programa, isang banal na misa ng pasalamat ang isinagawa sa Santo Niño Cathedral. Sinundan ng motorcade sa mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Calapan na pinangunahan ng mga kasapi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC at ng iba't ibang grupo ng volunteers at ng mga konsernadong ahensya ng pamahalaan. Samantala, bilang isa sa mga panauhin, ipinaalala ni MFI Representative Belina Makuha, kumatawan kay Malampaya Executive Director Karen Agabin ang dahilan kung bakit anya itinalaga ang buwan ng Hulyo bilang NDCM. July po ang napiling National Disaster Consciousness Month kasi ito po ay bilang pag-alala doon po sa nangyaring earthquake noong July 16, 1990. So siguro lahat naman po tayo ay buhay na noong panahong yon. Ano nga po? At nakita po natin kung gaano kalaki ang naging pinsala, ang pinsalang naidulot nung lindol. Ano po? So nag-umpisa po doon ang kampanya ng ating gobyerno para ikangay magkaroon ng isang pangkabuuang kahandaan. Yun pong ating disaster reduction program ay nag-umpisa bilang isang relief operations, nadagdagan po ng rehabilitation, at kung titingnan po natin ngayon, nandun na po tayo sa disaster preparedness and mitigation. Bilang tanda ng buong suporta ng MFI, nagkalubito ng mga rescue equipment at emergency disasters kit sa mga DRRMOs na sumailalim sa pagsanay ng community-based DRRM training with basic life support and standard first aid technique sa mga barangay ng Biga, Calapan City, Maluwan-Luwan at Kalima ng Pola at Agsalin sa Gloria. Tumanggap din ang mga bayan ng Baco at Rojas na sumailalim naman sa water search and rescue training at ng mga naturang emergency kit. Kabilang sa mga naipagkalob ang first aid kit, spine board, helmet, ring buoy at iba pa. Mensahe naman ng paghamon sana ay patuloy pang maitaas ang antas ng serbisyong pangkaligtasang ibinibigay sa bawat komunidad ang binigyan diin ni Office of the Civil Defense 4B Regional Director Eugene Cabrera. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council po sa pamamagitan ng RDRMC Mimaropa ay nagpapahatid ng kanyang taus-pusong pagbati sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa paggunita po ng pagdiriwang ng National Disaster Consciousness Month o pambansang buwan ng kamalayan ukol sa sakuna. Matagal na po tayong lampas doon sa kamalayan, ano? Ang lalawigan po ng Oriental Mindoro ay isa po sa may pinakamataas na antas ng kamalayan kung sakuna ang pag-uusapan.
bunga na rin po ng ating mahabang karanasan sa pagtugon sa mga sakunang ito. Ang ating pong direksyon at layunin ngayon ay bawasan ang peligrong hatid nito kung hindi naman po tuluyang maiwasan ang mga ganitong emergency. Ang lalawigan po ay patuloy po tinataas ang antas ng kanyang mga sistemang pangkaligtasan at ito po ay testamento ng tapat na pamumuno at tapat na hangaring makapaglingkod. Ang ating pong hamon ngayon ay patuloy na may antas ng ating mga serbisyong inihatid sa ating mga mamamayan para na rin po sa patuloy na pagliligtas ng buhay, pangangalaga sa ari-arian at kaligtasan. Pinangunahan ang gawain ng PDRRMO sa pakikiisa ng iba't ibang konsernadong grupo at ahensya na kasapi ng PDRRMC. Sa huli, hinihikayat naman ng PDRRMO ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magkabit ng mga tarpaulin hinggil sa pagdiriwang ng NDCM. Samantala, maliban sa mga naunang gawain sa pagsimula ng pagdiriwang ngayong buwan ng Hulyo, magsasagawa rin sila ng information campaign sa bawat paaralan sa lalawigan at ng public display ng disaster equipments. Randy Lima, KPSM. Performance-based at pagkakaisa. Ito ang higit na pinahahalagahan ngayon at binibigyang pansin upang muling pagtiwalaan ng pamahalaan o malalaking institusyon ng mga proyekto at programa. Ang mga katangiang ito nakikita at nadarama ngayon sa lalawigan, hindi lamang ng ating mga kababayan kundi ng mga nakakaugnay ng punong lalawigan sa pamahalaang nasyonal. Alamin natin ang mga pinakahuling ipinagkaloob na programa sa lalawigan ng mga ahensya ng pamahalaang nasyonal sa sumisikat na balita ni Beverly Aguila. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement sina Gobernador Alfonso V. Umali Jr., DSWD Secretary Corazon Juliano Suliman, DOH Secretary Enrique T. Ona, PhilHealth President at Chief Executive Officer Alexander Padilla, DOST Secretary Mario G. Montejo, kasama mga punong bayan ng lalawigan para sa karagdagang 8 bayan at isang lungsod na binipisyaryo ng Social Protection Support Initiative, Convergence Project, na isinagawa sa Maynila noong ika-20 ng Hunyo. Pangunahing layunin ng proyekto na matulungan ang mga mahihirap na mamamayan, partikular ang mga kabilang sa programang Pantawid Pamilya, at maiangat ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng sistematikong paghahatid ng mas maayos na mga serbisyong panlipunan gamit ang makabagong teknolohiya. Kabilang sa mga punong bayan na lumagda sa kasunduan, sina Baco Mayor Reynaldo A. Marco, Calapan City Mayor Arnan C. Panaligan, Gloria Mayor Loreto S. Perez, Pinamalayan Mayor Wilfredo Hernandez Sr., Puerto Galera Mayor Hubert Christopher A. Dulor, Rojas Mayor Jackson D., San Teodoro Mayor Salvador P., Socorro Mayor Rolando F. Ariola, at Victoria Mayor Alfredo Ortega Jr. Taong 2011 nang pasimulan sa 6 na bayan sa lalawigan ang SPSI Convergence Project na magkakasamang itinataguyod ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health at ng Philippine Health Insurance Corporation. Ang Oriental Mindoro ang pilot province ng proyekto sa rehiyon. Ang SPSI ay nahahati sa 3 proyekto. Ang Sustaining Interventions in Poverty Alleviation and Governance o SIPAG na ipinatutupad ng DSWD, Watching Over Mothers and Babies o WOMB ng DOH, at ang Sigurado at Garantisadong Insurance Pangkalusugan o SAGIP ng PHIC. Ang SIPAG ay proyektong naglalayong higit na mapagbuti ang kakayahan ng local social welfare and development offices na maglingkod sa kanilang mga nasasakupan sa pamamagitan ng Electronic Social Case Management System na may data analysis capabilities, built-in referral system, at iba pang mga kapasidad na kinakailangan para sa mas maayos na paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Ang WOMB naman ay tumutukoy sa pangangasiwa at paggamit ng maternal, neonatal, and child health and nutrition services sa mga bayan sa lalawigan, gamit ang data management system para sa pag-enroll at pagmomonitor sa kalusugan ng mga nagdadalang tao at mga sanggol na kanilang isisilang. Sa pamamagitan rin nito, mas pinaayos ang koneksyon sa pagitan ng rural health units o alinmang basic emergency obstetric and neonatal care facility sa mas mataas na antas ng healthcare facilities. Sa ilalim naman ng SAGIP project,
nilalayong mairehistro ang lahat ng mga mamamayan sa health insurance system bilang pagtalima sa itinatadhana ng National Health Insurance Act of 2013. Samantala, nakiisa rin sa programa sina Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor, Sangguniang Panlalawigan Board Members Flor de Rojas Atienza at Bukal May Arlene Talens, Provincial Health Officer Dr. Normando S. Legaspi, Provincial Health Insurance Program Manager Marita Santiago at kinatawan mula sa PSWDO, Social Welfare Officer 1 Janet Shelo. Sumaksi rin sa gawain ng mga hepe ng iba't ibang rural health units ng lalawigan. Inaasahan sa patuloy na pagpapatupad ng mga proyektong Sipag, WOMB at Sagip sa ilalim ng SPSI Convergence Program sa lalawigan. Higit na maititiyak ang pagtatamasa ng mga kinakailangang serbisyong panlipunan ng mga mahihirap na mamamayan. Kapansin-pansin na muli na namang dumarami ang mga nakadikit na kung ano-ano sa mga puno sa kahabaan ng lansangan na kung aalalahanin natin ang batas at ang provincial ordinance tungkol dito ay bawal na bawal po ito at maaari kayong masampahan ng kaukulang aksyon. Sa mga pasaway, ano-ano nga ba ang mga maaaring ipataw sa mga lalabag dito? Alamin ang sagot sa katanungang yan sa balita ni Patty Montales. Muling ipinababatid ng pamahalaang panlalawigan na mahigpit nang ipatutupad ang Tree Protection Ordinance upang maproteksyonan at mapangalagaan ang mga punong kahoy sa lalawigan mula sa pagkasirang maaring idulot ng pagdidikit ng iba't ibang advertisement at information materials, partikular ang mga punong nasa gilid ng mga pangunahing lansangan. Ang nabanggit na ordinansa ay pinasa ng Sangguniang Panlalawigan noong 2010. Sa ilalim ng ordinansa, bawal na ang pagdidikit ng anumang uri ng information materials sa mga punong kahoy na nakasisira at nakakaapekto sa maayos na paglaki ng mga ito na sa katagalan ng panahon ay nagiging hindi na rin maganda sa paningin. Sino mang mahuhuling lalabag sa ordinansa sa unang pagkakataon ay pagmumultahin ng 2,000 piso o pagkakakulong ng 4 na araw, multang 3,500 piso at pagkakakulong ng 10 araw sa ikalawang pagkakataon, samantalang sa ikatlo at mga susunod pang paglabag ay may multang 5,000 piso at pagkakakulong ng 30 araw depende sa desisyon ng korte. Nasasaad pa rin si ordinansa na bukod sa mga regular na government enforcement agencies, inaatasan ang lahat ng barangay officials at barangay tanod sa lalawigan na hulihin ang mga lalabag sa nabanggit na ordinansa at magtanggal o mag-alis ng mga materyales na nakapaskel sa mga puno sa kanilang mga nasasakupan. Susunod, Biniray Festival tawag pansin sa pag-boom ng turismo. Mga pangunahing mamamayan, patuloy ang pakikipagtuwang sa pamahalaang panlalawigan. Sangguniang Panlalawigan nagpahatid ng mensahe sa mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Huwag kayong maglilipat, ibibigay po namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Sa lahat po ng kapatiran sa Iglesia ni Cristo dito sa lalawigan ng Silangang Mindoro, kami po ay bumabati ng 100 taong anibersaryo ng pagkatapag ng Iglesia ni Cristo. Ka Eduardo na tagapangasiwang pangkalahatan at kay Kanor Bing ang tagapangasiwa natin dito sa lalawigan. Naway lumawig pa ang inyong samahan na lubos na nakakatulong dito sa ating napakaraming mga kababayan. Sana po ay talagang magtuloy-tuloy ang napakaganda niyong ginagawang halimbawa sa lahat ng mamamayan. Muli, happy 100 years anniversary. Minamahal ko mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sa ngalan po ng Sangguniang Panlalawigan ng Silangang Mindoro, ito po ang inyong lingkod, si Vice Governor Yumerlito Bons Atienza Dulor, ay bumabati sa inyo ng isang maligaya at matagumpay na pagdiriwang ng ika-100 taong pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo. Sa ilalim ng matibay na pamumuno ng pangkalahatang tagapamuno, Ka Eduardo Manalo, at ng pandistritong tagapamuno, si Kanor Bing, inakay ang Iglesia ni Cristo
di lamang dito sa lalawigan ng Silangang Mindoro, ngunit sa buong bansa at sa buong mundo sa isang mahaba, makabuluhan at matayog na paglalakbay. Ang salita o numerong 100 sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay nangangahulugan ng perfection or mataas o napakataas na marka. Nangangahulugan din ito na nag-iisa, walang iba na daan patungo sa isang layunin. Nakakatuwang isipin na sa darating pong ika-27 ng Hulyo ng kasalukuyang taon ay magdiriwang na ng sentenaryo ang Iglesia ni Cristo. Mahabang kasaysayan na kung babalikan ay kakikitaan natin ang pagkakaisa at katagumpayan. Hinubog tayo upang maging mga makabuluhan at mga mabubuting kasapi ng ating lipunan. Kung kaya nga dahil dito, nagpapasalamat po ang inyong lingkod na sa mga nakaraang panahon, inyo akong tinangkilik at tinulungan. Ipinangako ko noon at patuloy kong ipinangangako ngayon na magiging katuwang po ninyo si Vice Governor Bons Dolor sa inyong mga hangarin at hadikain upang maging katuwang ng ating pamahalaan at ng ating lipunan upang akayin pa ang ating mga kababayan tungo sa tugatog ng tagumpay. Muli po, sa ngalan ng Sangguniang Panlalawigan ng Silangang Mindoro at ng aking buong pamilya, bumabati po ang inyong lingkod, si Vice Governor Yomerlito Bons Atienza Dolor, ng Happy Centenary sa Iglesia ni Cristo. Mabuhay po kayo at patuloy na pagpalain ng Panginoong Lumikha. Sa labas ng lalawigan, kapag nababanggit ang Oriental Mindoro, ang tanging nasa isip nila ay ang Puerto Galera na itinuturing nilang tourist capital ng ating lalawigan. Ligid sa kanilang kaalaman, ang lalawigan, mayroong isang bayan na kung tagurian ay The Sleeping Dragon ng Silangang Mindoro. Ito po ang bayan ng Bulalakaw. Kamakailan lamang idinaos dito ang isang kapistahang kilala sa bayang ito, ang Biniray Festival, na muling gumising at nagparamdam bilang susunod na tourist capital ng Silangang Mindoro sa nalalapit na hinaharap. Narito ang report. Ang Bulalakaw ang pinakamalayo at nasa dulong bahagi ng timog ng Silangang Mindoro. May layo itong humigit kumulang sa 186 na kilometro mula lungsod ng Calapan at malaking porsyento ng naninirahan dito ay mga katutubong mangyan, ang mga tribong Hanunuo. Mapapansing ang daang patungo rito na nasa dulong bahagi ng ikalawang distrito na unang napakongkreto sa lalawigan noong kinatawan pa lamang dito si Governor Umali ay muli ngayong nire-repaso. Ang mga may lamat na ng pagkasira dahil marahil sa tagal na rin ng panahon, may 10 taon na ang nakararaan ay muling gagawin at palalaparin pa ang daan. Inihahanda ang bayang ito para sa pagiging nalalapit na isa na rin sa tourist destination ng lalawigan. Lalong nadama ito nang dayuhin ito ng mga bisita kasama na ang KPSM sa pagsasagawa nila ng Biniray Festival. Magiliw naman ang naging pagtanggap ng mga opisyal ng pamahalaang bayan ng Bulalakaw sa pangunguna ni Mayor Edna Villas, Vice Mayor Teresita Bantugan at Municipal Administrator Ernilo Villas kasama ang mga konsehal ng bayan sa pangunguna ni Ginoong Dexter Gonzales. Kabilang sa mga nakita namin panauhin sa okasyon, si dating Bukal Ramil Di Mapilis na isa na ngayong konsehal ng Bayan ng Rojas. Ang Biniray Festival ay ang pagbibigay parangal at pagpasalamat ng mga Bulalakawenyo sa mga patrong San Pedro at San Pablo na nakagawian na nilang isakay sa bangka at iikot sa karagatan. Ngayong taon, ginawa nilang isang kompetisyon ang dekorasyon ng mga bangkang magsasakay sa mga santo na iniikot sa karagatan. Actually, dati puro ganyan lang. Kasi puro fluvial parade yan. Pero ngayon, sinasamahan na rin namin ng street dancing, mga drum and lyra competition para to make it lively. No? So, baka patagal dahil nga in support of tourism industry, kailangan namin palakihin pa ito, Parang pang-come-on na sa turista. No? Pero binabalak din namin na may ganito sa Foundation Day, which is April. Kasunod nito ang Bangkaton o isang paligsahan ng pagpapatakbo ng bangkang demotor na magbibigay kasiyahan sa mga Bulalakawenyo. At nang napagod na ang mga kalahok at ang manunood dito, saka isinagawa ang isang maikling programa na kinatampukan ng mga natatanging bilang ng pagsayaw at pasasalamat ng mga opisyal sa matagumpay na pagdiriwang na naturang festival. Sa ating
San Pedro at San Pablo. Napagpalain at pagyamanin pa ang ating karagatan. Tayo pong lahat ay dapat pagtibayin ang ating katungkulan at wag nating sayangin at abusuhin ang ating yamang lupa, ilog at karagatan. Bagkus, dapat natin itong pagkaingatan at pagyamanin pa. Pagkatapos nito, isinunod ang gawaing nagpakita ng pagkakabigkis-bigkis ng mga Bulalakawenyo, ang piging ng sambayanan na nagtampok ng pagsasalo-salo sa isang masaganang pananghalian. Sa 3 araw na pagdiriwang ng naturang kapistahan, nakuhanan pa ng KPSM ang kanilang patimpalak sa pag-awit na ang mga kalahok ay hinati sa 3 kategorya: ang Children's Competition, Teen Competition, at Adult Competition. Sa kabuuan, naging matagumpay ang pagdiriwang ng Biniray Festival na muling nagpadama ng pagkakaisa ng mga Bulalakawenyo. Bagamat nasa huling yugtunan ng kanilang buhay, malakas pa rin at patuloy na nagsisikap ang ating mga pangunahing mamamayan sa lalawigan. Alamin natin kung ano nga ba ang mga huling kaganapan sa Federation of Senior Citizens of Oriental Mindoro sa balita ni Patty Montales. Buo ang paniniwala ng pamunuan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. na malaki pa ang maiaambag sa lipunan ng mga pangunahing mamamayan kung kaya tinitiyak niya ang pagkakaloob ng benepisyo sa mga ito. Sa buwan ng pagpupulong ng Federation of Senior Citizens of Oriental Mindoro na ginanap sa Bahay Tuklasan, Nauhan noong 3 ng Hulyo, sinabi ni Provincial Social Welfare and Development Officer Teresita Umbao bilang kinatawan ni Gobernador Umali na simula ngayong 2014, kasama na sa taunang budget ng pamahalaang panlalawigan ang regular na pondo para sa senior citizens. Ayon kay Madam Umbao, inaatasan ng pamahalaang nasyonal ang mga konsenadong ahensya ng pamahalaan na maglaan ng 1% mula sa kanilang internal revenue allotment para sa mga programa at serbisyong panlipunan ng senior citizens at persons with disabilities na nakapaloob sa Republic Act 10155 na nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino. Noong mga nakaraang taong, 50,000 piso lamang ang tulong pinansyal na ipinagkakaloob sa buong federasyon. Simula ngayong taon, makatatanggap na ng tig 20,000 piso ang 14 na bayan at isang lungsod. Bukod pa rito, taon-taon na rin magkakaloob ng cash incentive na nagkakahalaga ng 20,000 piso para sa mga pangunahing mamamayan na may edad 100 taong gulang o higit pa. Samantala, sa kanyang mensahe sa okasyon, kinilala ni Bukal Estela E. Malapitan, SP Chair ng Committee on Women, Children, Family Relations, and the Elderly, ang pagpupunyagi ng mga pangunahing mamamayan na itaguyod ang kagalingan at karapatan ng kanilang sektor. Aniyay konkretong pagpapakita ito na ang edad ay hindi hadlang upang maging kapaki-pakinabang sa bayan. This meeting is certainly a good avenue in showing society, and despite of our age, we remain making valuable contribution not only in our own community, but
in our beloved provinces as well. I commend men and women of the Federation of the Senior Citizen of Oriental Mindoro in sharing a previous time, effort, and resource in achieving the goal of the welfare of the elderly. I believe through the best form, renewed optimism has compelled the senior citizen to remain dynamic, unified force that is still ready to share significant contribution to our society. Samantala, sa pangangasiwa ni FESCOM President Henry Abayon sa naturang pagpupulong, napagkasunduan ang pagkakaroon ng eleksyon ng mga opisyales ng federasyon sa buwan ng Agosto. Dumalo sa pagpupulong ang Federation Officers at Office of Senior Citizens Affairs Head ng 14 na bayan at isang lungsod sa lalawigan. Nakibahagi rin sa gawain si Nanauhan Municipal Administrator Angel Navarro na kumatawan kay Mayor Mark Marcos, Provincial Coordinator for Women's Affairs Edna Madrigal, at kinatawan mula sa Nauhan Municipal Social Welfare and Development Office. Sa Luzon na iyong dalawin ang magagandang tanawin sa Ilocos at Landito. Kay dumako sa Bisaya, sa Dalaga ay sa dagat, tunay kang mapapasipon. Mindanao ay may halina, ang Talong Maria Cristina at Pinatang makikisig. Hayo na sa Pilipinas, sa kapilang Pilipinas, bayang pili sa daigdig. Pilipinas, Pilipinas, ipinagpala ng may kapal. Pilipinas, Pilipinas, bayang kong pinagmamahal. Nalalapit na ang araw ng pagunita sa pagkakatatag ng isang relihiyong patuloy na nagbibigay gabay sa ating mga kababayan. Ito ang ika-100 na taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. At sa okasyong yan, nagpahatid na ng pagbati ang mga board members ng ating sangguniang panlalawigan sa pamamagitan ng isang resolusyon. Nagbabalita si Beverly Aguila. Isang Iglesia ni Cristo sa mga itinuturing na mahalagang institusyong panrehiyon sa bansa sa kasalukuyan. Sa darating na Hulyo, ipagdiriwang ng kapatiran ang kanilang ika-100 taon ng pagkakatatag. Kaugnay nito, ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor sa sesyon ng SP noong ika-23 ng Hunyo sa Batasang Panlalawigan, ang SP Resolution No. 2209-2014, kapasyahan na nagpapaabot ng taus-pusong pagbati at matayog na paghanga sa buong kapatiran, lalo't higit sa kanilang pangkalahatang tagapamahala na si Kagalang-galang Eduardo V. Manalo sa pagdiriwang ng ika-100 taon ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo na gaganapin sa ika-27 ng Hulyo 2014. Ang kapasyahan ay inakda ni Vice Gobernador Dulor kasama si Bukal Apollo E. Ferraren. Nasasaad dito na mula noong ito itinatag noong ika-27 ng Hulyo 1914 sa pamamagitan ng hindi matatawarang pagpapagal at sakripisyo ng dakilang tagapagtatag nito na si Kagalang-galang Felix Y. Manalo, ang Iglesia ni Cristo sa biyaya ng dakilang lumikha ay magdiriwang ng ika-100 taon ng mabunga at mabiyayang pag-iral nito bilang tagapaghatid ng mabuting balita ng Panginoon, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi na rin sa buong mundo. Ang kapasyahan ay naprubahan on mass motion ng lahat ng mga bukal ng SP. Ayon pa rito, naging mahalagang bahagi ang Iglesia ni Cristo hindi lamang sa kasaysayan ng bansa bilang isang komunidad ng mga mananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas at sa buong mundo na itinatag ng isang Pilipino, kundi na rin sa lahat ng larangan tungo sa katatagan ng ating lupang sinilangan. Bilang mabisang katuwang ng pamahalaan sa pagsasakatuparan ng mga programa at proyekto para sa ikapapanuto at katiwasayan ng buhay ng mga mamamayan nito, pati na rin sa pagkakamit ng mga dakilang layunin na nakatuon sa pambansang kaunlaran. Matibay rin ang paniniwala ng SP ng Silangang Mindoro na magpapatuloy hindi lamang sa kasalukuyan,
kundi sa mahaba pang panahon, ang Iglesia ni Cristo bilang mabisang instrumento ng Panginoon sa pagpapahayag at pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristyanismo saan mang panig ng mundo na naaayon at tugma sa banal na kasulatan. Ang Iglesia ni Cristo ay kasalukuyang pinamumunuan ni Kagalang-galang Eduardo V. Manalo bilang pangkalahatang tagapamahala at si Kagalang-galang Norberto R. Fabalenya, tagapangasiwa ng distrito ng Silangang Mindoro. Susunod, mga napanagumpayan ng sangguniang panlalawigan sa unang taon ng ikalawang termino inihayag. Search for Gintong Kabataan bukas na. At tampok po namin sa edisyong ito ang galing ng isang kabataang Mindoreño. Tutok lang po magbabalik ang KPSM makalipas lamang ang ilang paalala. Sa lahat po ng kapatiran sa Iglesia ni Cristo dito sa lalawigan ng Silangang Mindoro, kami po ay bumabati ng 100 taong anibersaryo ng pagkatatag ng Iglesia ni Cristo. Kahit ka Eduardo na tagapangasiwang pangkalahatan at kay Kanor Bing ang tagapangasiwa natin dito sa lalawigan, naway lumawig pa ang inyong samahan na lubos na nakakatulong dito sa ating napakaraming mga kababayan. Sana po ay talagang magtuloy-tuloy ang napakaganda ng ginagawang halimbawa sa lahat ng mamamayan. Muli, happy 100 years anniversary. Minamahal ko mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sa ngalan po ng Sangguniang Panlalawigan ng Silangang Mindoro, ito po ang inyong lingkod, si Vice Governor Yomerlito Bons Atienza Dolor, ay bumabati sa inyo ng isang maligaya at matagumpay na pagdiriwang ng ika-100 taong pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo. Sa ilalim ng matibay na pamumuno ng pangkalahatang tagapamuno, ka Eduardo Manalo, at ng pandistritong tagapamuno, si Kanor Bing, inakay ang Iglesia ni Cristo di lamang dito sa lalawigan ng Silangang Mindoro, ngunit sa buong bansa at sa buong mundo sa isang mahaba, makabuluhan at matayog na paglalakbay. Ang salita o numerong 100 sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay nangangahulugan ng perfection or mataas o napakataas na marka. Nangangahulugan din ito na nag-iisa, walang iba na daan patungo sa isang layunin. Nakakatuwang isipin na sa darating pong ika-27 ng Hulyo ng kasalukuyang taon ay magdiriwang na ng sentenaryo ang Iglesia ni Cristo. Mahabang kasaysayan na kung babalikan ay kakikitaan natin ang pagkakaisa at katagumpayan. Hinubog tayo upang maging mga makabuluhan at mga mabubuting kasapi ng ating lipunan. Kung kaya nga dahil dito, nagpapasalamat po ang inyong lingkod na sa mga nakaraang panahon, inyo akong tinangkilik at tinulungan. Ipinangako ko noon at patuloy kong ipinangangako ngayon na magiging katuwang po ninyo si Vice Governor Bons Dolor sa inyong mga hangarin at hadikain upang maging katuwang ng ating pamahalaan at ng ating lipunan upang akayin pa ang ating mga kababayan tungo sa tugatog ng tagumpay. Muli po, sa ngalan ng Sangguniang Panlalawigan ng Silangang Mindoro at ng aking buong pamilya, bumabati po ang inyong lingkod, si Vice Governor Yomerlito Bons Atienza Dolor, ng Happy Centenary sa Iglesia ni Cristo. Mabuhay po kayo at patuloy na pagpalain ng Panginoong Lumikha. Higit na pinagbubuti ng Sangguniang Panlalawigan bilang legislatibong sangay ng pamahalaang panlalawigan ang pakikipagtuwang nito sa ehekutibo para sa mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-unlad ng Oriental Mindoro. Nagbabalita si Beverly Aguila. Sa unang anibersaryo ng kanyang muling pag-upo bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng lalawigan at pinuno ng legislatibong sangay ng pamahalaang panlalawigan, iniulat ni Vice Gobernador Yomerlito A. Dolor ang mga napanagumpayan ng kanyang tanggapan at ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro. Sa sesyon ng SP noong unang araw ng Hulyo,
1 taon matapos manumpa sa kanyang ikalawang termino. Inilahad ni Vice Gobernador Dolor ang mga mahalagang panlislaturang hakbanging kanilang naipasa at mga mahalagang aktibidad na naisakatuparan sa nakalipas na taon. Narito ang bahagi ng kanyang talumpati. We will work harder with much support and collaboration with each other being the province of Oriental Mindoro's progress will go. We will have some misunderstanding along the way, but I know all of us have only one goal, and that is to serve the province of Oriental Mindoro. Guided by the vision that by 2020 Oriental Mindoro is Luzon and Visayas Urban Beltway's food base, the premier tourism destination and emerging center for investment. Your Vice Governor assured the members of the Sangguniang Panlalawigan will craft legislative measures geared toward the realization of the said vision. The Sangguniang Panlalawigan is so proud of what it has achieved with the approval of vital legislative measures supporting the agenda of the Honorable Provincial Governor Alfonso V. Umali Jr. We have to note that we have conducted 53 regular sessions, 8 of which were held outside the four corners of the People's Hall. At the core of the SP's lawmaking function are the different committees where the measures of different municipalities and requests of the executive department are referred and are subjected to rigid and thorough discussions. From July 1, 2013 to June 30, 2014, that is yesterday, not including today, the Sangguniang Panlalawigan reported 329 committee reports, passed 224 resolutions, 7 provincial ordinances of general application, and 87 appropriation ordinances. Notable among these are resolutions authorizing the Honorable Provincial Governor to enter into a memorandum of agreement with the following different foundations like the Malampaya Foundation covering the implementation of different programs of the provincial government, the Speech Accent Program, Pandayan Best Program, Capability Building Program of Disaster Risk Reduction and Management in hazard-prone communities. The different private groups like the Medical Group for Logistics 3, Interactive Language Solutions Incorporated, hinggil sa muling paggamit ng DITEC courseware license mula noong September 2013 hanggang September 2014 para sa Language Skills Institute Training Center ng Pamahalaang Panlalawigan. The different national agencies like the Department of Public Works and Highways for the repair, restoration, and improvement of gabions at Barangay Villa Cerveza Victoria and Barangay Tagumpay Naman amounting to 20 million and 15 million respectively. With the Bureau of Fish and Aquatic Resources para sa pagkakaloon ng bangkang pampatrolya para sa pagpapatupad ng mga batas pangisdaan na nagkakahalaga ng 2 milyon. For a grant to the Provincial Government of Oriental Mindoro of 19,896,000 intended for the rehabilitation of aquaculture industry in the province of Oriental Mindoro. With the Department of Agriculture for the implementation of the Philippine Rural Development Program in the province, which covers a period of 6 years. The Department of Social Welfare and Development concerning the implementation of Kalahi Seeds or Kapit Peace Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Project in the Municipality of Gloria and the implementation of the sustaining interventions, results of which the people of Oriental Mindoro are now reaping, no doubt. Notwithstanding the refusal of the Sangguniang Panlalawigan of Antique to have a joint meeting with the Sangguniang Panlalawigan of Oriental Mindoro relative to our claim over Liwalo Island, we still extended our request for them to have a joint meeting with us. And in fact, last June 5, 2014, the entire Sangguniang Panlalawigan of the province of Oriental Mindoro went to Malayaklan anticipating that the Sangguniang Panlalawigan of Antique will join us for a year to the Committee on Laws, Legal Matters, and Ordinances, and our Provincial Legal Office. We continue our battle reaching the Supreme Court. Different pleadings have been filed, and we thank the Provincial Legal Officer, Attorney Christine Grace L. Suarez, for her enthusiasm and dedication to the cause of the Sangguniang Panlalawigan of the province of Oriental Mindoro from Governor Umali to claim the island of Liwalo.
Among the ordinances enacted by the Sangguniang Panlalawigan are the following. Provincial Ordinance Number 29/2013, entitled an ordinance establishing the Outstanding Policeman Award, recipients of which shall be known as the Oriental Mindoro's finest, providing mechanisms and funds therefore. The Sangguniang Panlalawigan finds meaning in increasing cash incentive to each of the awardees of the outstanding police officers, as it would not only make the said award more prestigious, but likewise could motivate further police officers assigned in the province to give their best in the performance of their duties as law enforcers. Provincial Ordinance Number 32/2013, entitled an ordinance promulgating administrative disciplinary rules on sexual harassment cases in the provincial government of Oriental Mindoro, creating the Committee on Decorum and Investigation and for such other purposes. This said ordinance, while it's very meaningful, has not been tested. I would like to think that it is not tested, because if it is tested, it means that there are sexual harassment cases happening in the provincial government. Nevertheless, we are very proud that our province, particularly the provincial government, has already an in-place system for this. Provincial Ordinance Number 33/2013, entitled an ordinance prescribing the rules and procedures of the investigation of administrative disciplinary cases against elected local officials filed before the Sangguniang Panlalawigan of Oriental Mindoro, subject to existing laws, rules, and regulations. Today, they have been tested with one administrative case, currently pending before the Sangguniang Panlalawigan. The Sangguniang Panlalawigan believes that the adoption of the new schedule of fair market values of all kinds of real properties in the province is necessary, as it is mandated by law, and that the same will increase LGU's revenues, consequently providing them opportunity to render an improved and effective delivery of basic services to all its respective constituents. The Sangguniang Panlalawigan approved Provincial Ordinance Number 035/2014, entitled an ordinance adopting the new schedule of fair market values of lands, buildings, and improvements thereon in all the municipalities in the province of Oriental Mindoro for the 2015 General Revision of Assessments and for other purposes. Oriental Mindoro will be included in the list of those provinces which are updated. Once again, this is a landmark. At the start of our term last year, we are very happy to know that 3 of our members did not only stay as members of the Sangguniang Panlalawigan of Oriental Mindoro. 2 of the regular members of the Sangguniang Panlalawigan were elected to regional positions in the League of Board Members of the Philippines. The Honorable Martin S. Buenaventura, currently temporary presiding officer, was elected Regional Board of Director of the PBFLP Region 4, while the Honorable Ryan C. Aralo is unanimously elected as the Regional Auditor of the League of Board Members of the Philippines, Mimaropa. With all humility and modesty, your presiding officer, with an unprecedented move by the League of Vice Governors of the Philippines, was elected the National Chair of the League of Vice Governors of the Philippines. The job starting for the newly elected local legislators, or what we call capability building. When I assumed office in 2010 as Vice Governor, we declared that we will not let the same situation coming in the Sangguniang Panlalawigan, where 60 to 70% of the legislative measures passed by the lower Sanggunians upon review by the Sangguniang Panlalawigan are returned back to them because of some procedural or technical problems. As such, the regular capability building program for the elected local officials are held. We did it in 2010, in 2011, and in 2012. In my desire to provide the legislators of the province with a clear understanding of their roles as policymakers, lawmakers, representative, and constituency builder, the Office of the Vice Governor and the Sangguniang Panlalawigan, in coordination with the Department of the Interior and Local Government, conducted the third phase of the Capability Building Center entitled Capability Building Towards Effective Legislation, Phase 3, at Lancaster, Mandaluyong City. Said Camp Dev was attended by almost 95% of all the local legislators of the province. The seminar provided relevant and adequate knowledge and skills to all the members of the Sanggunian in the province. Third,
our financial and emergency assistance. We all believe that while our primary responsibilities on legislation, we have also a responsibility to our constituents. As such, we labor to include in our regular annual budget the granting of financial assistance to different barangays, associations, and other groups. For one full year, we were able to give our constituents 7,865,701 pesos and provided emergency assistance to indigent patients, total amount of which was 1,725,000 pesos. The Oriental Mindoro Blood Council is a creation of an ordinance by the Sangguniang Panlalawigan. It's stated there that while the provincial governor is the honorary chairman, the vice governor serves as the chair of the Oriental Mindoro Blood Council. The last 2 semesters can be considered as one of the most fruitful years of the Oriental Mindoro Blood Council. From an average blood collection of 600 bags from the years 2007, 2008, and 2009, it increased dramatically in 2010 and 2011 by 3,700 bags and 4,566 bags. In 2012, we have collected 5,004 bags. Last year, the Oriental Mindoro Blood Council has collected 4,967 bags of blood, short of a little less than 40 bags with the record of 2012. The Oriental Mindoro Blood Council continues to develop and produce information and educational campaign materials including audio-video production and documentation and campaign leaflets. Also, in cooperation with the Oriental Mindoro Blood Council, the Voice of the Philippines Oriental Mindoro Council, the Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated, and the Army Reserve Command, the Office of the Vice Governor of Sangguniang Panlalawigan was able to successfully launch so far the most successful fun run in history. We were able to have at least 1,700 runners during our last year's fun run. For the board members who themselves ran during the fun run, leading our constituents, thank you very much. We were able to give the province of Leyte, particularly the municipality of Aguera, school supplies for 300 kids and 220 families, including computer sets for the Sangguniang Panlalawigan of Leyte and the Sangguniang Bayan of Aguera. Together with the MOMSI, we were able to help build barangay hall of one barangay and the parish center of the Aguera parish. Number 6, the team building seminar for the staff. We will be able to give our staff what is due them, because I personally believe that team building in the Sangguniang Panlalawigan helps to foster better and open communication between employees themselves as well as between employees and the management. The Vice Governor initiated team building seminars for the staff for this year. We started with the Sangguniang Panlalawigan at first as a whole. Soon to follow in a couple of days is a team building program for the casual and contractual employees of the Sangguniang Panlalawigan. As a result of which, I personally believe that a better and open communication between the employees as well as between the employees and the management was fostered. Professional relations was improved, thus contributing to the quality of work done by the employees. Not only the relationship between the employees and the management should be cultivated, but foremost is the relationship between and among the key persons behind the legislators in the person of their spouses. Remember that in the success of every man is a woman, and the other way around, a man is also behind the success of every woman. As such, on March 2014, through the auspices of the better half, I should say, the partner of the Vice Governor, all the spouses of our board members and the Vice Governor were able to gather and organize themselves as they call them board members, spouses of Oriental Mindoro Association, with the end in view of organizing the civic activities. The performance capability. Contributing to the mission of the PGOM, the Provincial Government of Oriental Mindoro. By the way, this is the mission that the provincial government has crafted during the last strategic planning workshop.
The provincial government of Oriental Mindoro as an improved organization shall enhance the capabilities of its elected officials and the workforce, increase local revenues, judiciously utilize its resources, and strengthen its linkages with other government units, agencies, private sector, and civil society. We are very hopeful that by September of this year, 2014, the Sangguniang Panlalawigan, together with the offices of the Provincial Treasurer and the Office of the Provincial Assessor, are already ISO certified, providing global standard for quality service and trust for the people. Thank you also for the members of the Executive Department and the Governor for granting us necessary funds and opportunity to expand and eventually become ISO certified. We can tell everyone after this certification that Sangguniang Panlalawigan when we work is not just about politics. It's about delivery of service with the highest standard of quality. Relative to the efforts of the Sangguniang Panlalawigan to achieve ISO certification, the Sangguniang Panlalawigan entered into a memorandum of agreement with a reputable company relative to the installation of TLPS. The system will automate most of the transactions of the Sangguniang Panlalawigan and will eliminate the manual process for users' convenience and will lessen human error, thus ensuring data consistency and integrity. The records are updated on a real-time basis. In addition, reports will also be provided that would summarize the different transactions of the Sangguniang Panlalawigan, which in turn would be the Vice Governor and the members of the Sangguniang Panlalawigan in effective decision-making, efficient allocation of resources, and cost-effective strategies. This afternoon, ladies and gentlemen, I am proud to present before you the initial module developed by the Technocrat. Hopefully, before the end of July, the whole system will be operationalized. It is our hope that the whole system will be operationalized. You know, friends, when I assumed office in 2010, I promised the people, then I promised myself, I will lead my first term in office as Vice Governor in 2013 with the bagong Batas ng Panlalawigan as my remembrance, as my souvenir. Together with the 7th Sanggunian, we were able to do it. When I assumed office in 2013, I promised you and I promised myself, I won't stop my second term of office as Vice Governor without these two things. First is the ISO certification, and the second is the electronic legislative tracking system. By September this year, with God's blessings in our cooperation, we will be ISO certified. By the end of this month, or latest is the end of next month, we will be finished with a full system operationalized, our electronic legislative system. After this, I'm already done. And my promise to the people that I'm going to do as Vice Governor for my second term is finished. And so, my friends, once this system is operationalized, it could be seen around the globe. Anybody could have an access to the web. Sa lahat ng mga napanagumpayan ng SP sa nakalipas na taon, binigyang pugay at pinasalamatan ni Vice Gobernador Dolor ang lahat ng mga bukal ng SP na nag-ambag upang maging matagumpay ang kanilang paglilingkod sa nakalipas na taon. Pinasalamatan din niya ang SP Secretariat sa pamumuno ni SP Secretary Diwata Fetizanan sa pagkakaloob ng mahusay na paglilingkod sa kanilang tanggapan. Taos-pusong pasasalamat ang ipinaabot niya kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa lahat ng mga suportang kaloob niya sa SP at sa pakikiisa ng lahat ng department heads ng Kapitolyo para sa maayos at epektibong pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran sa Oriental Mindoro. I would like to thank each and every board member for all your support and contribution. At first, as I was telling, I thought I won't have fine time the next term. But I'm happy to know that 1 year after we declared that day, I can say that God really has a purpose for everything that happens. Today, I'd like to thank each and every board member, Governor Umali, to PA Melgar, to PA Saulong before, and all the members of the Executive Department who are working hand in hand with us. They can be rest assured that with our leadership, we will be a partner in good
and we will be a big or a brother during times of crisis. Mahalagang kilalanin ang kakayahan at talino hindi lamang ng mga opisyal ng ating bayan. Manapay ng ating mga kabataan na siyang inihahanda sa pag-ugit sa pamahalaan at maging produktibo at inaasahang mamamayan sa susunod na henerasyon. Bukas na at tumatanggap na ng nominasyon para sa iba't ibang kategorya ang komite ng Search for Gintong Kabataan Awards bilang isa sa mga magiging tampok na gawain sa gaganaping 64th Founding Anniversary Celebration ng Oriental Mindoro sa Nobyembre 15. Ang naturang patimpalak na isinasagawa kada 3 taon ay naglalayong kilalanin at parangalan ang mga natatanging ambag ng mga kabataang individual, gayon din ang mga samahan sa pagpapaunlad ng sektor ng kabataan. Para sa individual, nahahati ang parangal sa 5 kategorya. Ang Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic or Public Servants. Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence. Gintong Kabataan Awards in the Field of Science. Gintong Kabataan Awards in the Field of Arts. At Gintong Kabataan Awards for Acts of Heroism. Ang kategorya namang Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization ang nakalaan para sa mapipiling samahan o organisasyon. Tatanggap naman ng 20,000 pesos at plake ng pagkilala ang mapipili sa bawat kategorya ng individual at 50,000 pesos at plake ng pagkilala para sa mapipiling grupo ng kabataan. Pinangangasiwaan ng naturang patimpalak ng binuong Gintong Kabataan Awards Committee na binubuo ng mga konsernadong ahensya ng pamahalaan at ng Provincial Youth and Development Council sa pamumuno ni OIC Robert Mendoza. Sa mga inonomina, kinakailangang may edad itong 15 hanggang 30 taong gulang. Natal na residente ng lalawigan nang hindi bababa sa 6 na buwan at kumpletong na-fill-upan ang nomination form na isusumite sa Gintong Kabataan Awards Committee. Deadline ng pagsusumite ng dokumento ay bago o pagsapit ng Setyembre 26 na hanggang alas 5 lamang ng araw na ito. Para sa katanungan at iba pang impormasyon, makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na Municipal Youth and Development Council sa bawat bayan o tumawag sa telephone number 286-7301 o 0917-804-8570. Kinikilala ng pamahalaang panlalawigan ang galing ng mga kabataang Mindoreño na nakapag-uuwi ng karangalan sa ating lalawigan. Kamakailan, isa na namang kabataang Mindoreño ang nakatanggap ng ganitong parangal. Iginawad kamakailan ni dating Vice Presidente Honorable Noli Cabayan de Castro kay Noel C. Cirujano ang prestiyosong parangal na 10 Outstanding Public School Students Awards bilang pinakamahusay na estudyante sa larangan ng pamumuno sa komunidad at paaralan sa Luzon. Tumanggap si Cirujano ng gintong medalya, sertipiko ng pagkilala at 20,000 pesos cash prize bilang gantimpala sa naturang parangal na ginanap sa GSIS Theater, Main Office, CCP Complex, Pasay City. Sa naturang parangal, pinagkalooban ng kabayan at ng SM Foundation si Cirujano ng free full tuition fee, miscellaneous fee at 1,000 pesos monthly allowance para sa pag-aaral ng Cirujano na may kursong BSc English sa De La Salle, Lipa. Bahagi rin ng gantimpala ang pribilehiyong makapagtrabaho si Cirujano sa pinakamalapit na SM branch tuwing bakasyon at Christmas break kung nanaisin niya. Si Cirujano na nagtapos sa Oriental Mindoro National High School at first-year college na ngayon sa De La Salle University ay nakaungos sa libo-libong kwalipikadong mag-aaral sa sekundarya sa naturang patimpalak na may temang Edukasyon, Tugon sa Hamon ng Kahirapan. Ang Kabayan Tops Awards ay bukas sa mga Pilipinong estudyante na nasa sekundaryang paaralan sa buong bansa. Kada taon, pumipili ito ng 5 pinakamahusay na mag-aaral sa larangan ng akademiko at 5 pinakamahusay sa larangan ng pamumuno sa komunidad at paaralan. Rain Rhymes Abanador, grade 9 students sa Litiboro National High School, nag-uulat para sa KPSM. And our quote for the day, double crossing is a dangerous thing. Time will come, nobody believes you even you're telling the truth. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga di nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang po sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito.
At abangan po ninyo ang Provincial Information Office o ang Communications and Public Relations ng Office of the Governor ay magkakaroon na rin ng sariling website sa malapit na hinaharap, kung saan maaari na pong maka-access ang inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na nasa ibang bansa at sino man sa buong mundo upang malaman ang mga pinakahuling kaganapan dito sa ating lalawigan. Sa mga opinyon o impormasyon na nais nyong ibahagi, maaari po kayo mag-log on sa aming Facebook account. I-type lang ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fia Aquilizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM at kabuuan ng pamahalaang panlalawigan. Hangad po namin ang tuloy-tuloy na pakikiisa at pakikipagtulungan ng sambayan ng Mindoreño upang manatiling maunlad, ligtas at matiwasay ang ating lalawigan. Thank you.